Salam ala ashraf salin wala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga bid'a sa Ashura. Alhamdulillah, mga karamihan sa mga nagtuturo, kinukuha nila ang pamagat na kahalagahan ng Ashura. Kaya sa atin bilang mga Muslim, dapat alamin natin lahat-lahat, pati na ang mga sunna at mga bid'a, para mabuo mo, maunawaan mo ng lubos ang ating relihiyon. Kaya sa ibang banda mga kapatid Islam, may gumagawa pa rin ng bid'ah. Alam naman po natin mga kapatid, ang Ashura ay paggunita sa pagligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa sa kamay ni Paraon. Dahil si Paraon ay umabot na sa sakdal, umabot na sa sobrang pang-aapi sa kanyang kapwa, lalo na sa mga Bani Israel. Kaya niligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. Niligtas si Musa at kanyang mga kasamahan. Kaya dahil dyan, tayo mga Muslim, ganun ang ating paniniwala. Ha? At ginawa ni Prophet Muhammad Salam ay nag-ayuno sa sa araw na yan. Kasi nga siya ahak bimusa. Meron siya ang higit na mayroong karapat dapat kay Musa. Kaya siya nagpasalamat at nagpasting at inutos niya rin sa kanyang mga naunang mga kasamahan. At dati, ang Ashura, bago ang Ramadan, yan ang pinaka-obligasyon na pagpapasting, pag-aayuno. Kaya alhamdulillah mga kapatid Islam, ito araw ng Ashura sa July 16, 2024 ay nagkaroon ng Ashura. Kaya alamin naman po natin ang mga bid'ah. At isa sa mga pinakamatinding gawain ng pagbibid'a mga kapatid Islam, ang sobrang pagkaluksa sa pagkamatay ni Hussein. Alam naman natin mga kapatid, tayo kapag merong namatay ay wala problema, lalo na sa mga malapit sa kanya magluksa. Sa mga kababaihan, pinahintulutan lang magluksa sa loob ng 3 araw. Hindi, pero hindi katulad ng mag-asawa sa mag-asawa, lalo ng babae, kapag namatayan ng asawang lalaki, ay pwede siya magluksa abot ng 4 months and 10 days. Pero kung hindi mo naman kamag-anak, ay 3 araw lang po yan. Kaya ang lumampas dyan, baka papasok ka pa sa pagtataguhoy. Alam naman natin mga kapatid, ang pagtataguhoy, ibig sabihin sa sobrang pagkaluksa, ay isa sa mga gawain yan ng mga kamangmangan na hindi iniiwanan ng mga nasyon na ito. Mga 4 na kamangmangan yan po mga kapatid. Isa doon ang pagtataguhoy. Kaya dahil doon, iniingatan natin bilang Muslim. Kasi nga mayroong kaparusahan ng mga hindi sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan sila ng mga kasuotan na gawa sa balat ng mayroong sakit. Subhanallah. Nakakatakot kaya yun. O kaya bibigyan sila ng mga kasuotan na gawa na parang natutunaw ng mga tanso. Kaya ang sobrang pagkaluksa mga kapatid ay hindi yan karapat-dapat sa mga nanampalatay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tanggap po nila ang kapalaran, ang pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang lumikha ng buhay kamatayan upang kayo'y kanyang susubukan kung ano ang inyong mga pinakamainam na gawain. Kaya ang mga pagsubok na dumadaan sa atin ay dapat unawain natin ito yung mga pagsubok. Pero ang ginagawa naman ng mga Shia, subhanallah, napakatinding pagluluksa sa pagkamatay ni Hussein. Alam naman po natin, si Hussein po ay merong katayuan sa Islam. Siya po ay apo ng Propeta Muhammad SAW.
Siyempre, tinatawag natin na Ahlul Bait, na pamilya mismo, kadugo mismo ng Propeta Muhammad SAW. Ang nanay niya si Fatima, at si Fatima anak ni Prophet Muhammad SAW. Ibig sabihin, apo talaga ni Prophet Muhammad SAW si Hussein. Sa panahon na yun, mga kapatid, sa Islam, namuno ang sina Yazid bin Muawiyah. Sa time na yun, sila sa time na yun, gano'n na eh. Si Yazid, yun ang khalifa. Ayaw nila Hussein at mga Ahlul Bait, ayaw nila maging khalifa si Yazid. Ang ginawa ni Hussein, inipon niya kanyang mga kamag-anak, yung mga Ahlul Bait mismo, at tinawag ang mga tao na siya ang harangin bilang khalifa. Kaya nag-ipon-ipon sila. Siyempre, fitna talaga ginawa ni Hussein, sa totoo lang. Kasi nga, bakit siya nanawagan sa mga tao? Meron ng khalifa. Kaya dahil doon napatay sila dahil sa kanyang ginawa. Namatay siya kahit nasa katotohanan ka, pero hiwala ka naman sa lugar. Kasi meron ng namumuno na si Yazid bin Muawiyah. At ang pagpatay, siyempre, isang karumal-dumal po yan ang pagpapatay na yan. Lalo na kamag-anak na mahal nating Propeta Muhammad SAW. Tapos, ang problema, sa sobrang pagluluksa nila, sinisisi hanggang sa sahinlahi. Hanggang tayo ang mga naniwala sa mga khalifa, sinisisi ng mga Shia. Dahil doon na nagkaroon ng bid'a, mga kapatid, sa Islam, ang pagluluksa. Sobrang pagkaluksa nila, mga kapatid, na hindi dapat tinutularan ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kapag merong namatay, sisihin ang pumatay. Di ba? Hindi na sisihin pa ako, sisihin pa si ganito, sisihin pa si ganito. Wala na yun. Sisihin ang sinong pumatay. Kaya sa Islam, kapag nakapatay ka, putulan ka ng ulo. Ganun ang hatol sa iyo, dugo sa dugo. Tenga sa tenga, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kaya dapat ganun ang tamang paghahatol, mga kapatid, sa Islam. Sila, hindi nila nakuha-kuha ang hatol na yun. Dinala nila sa pagluluksa at nagiging tradisyon hanggang naging sunna na nila, mga kapatid. Kaya ito kinakalulungkutan natin, mga kapatid. Kapag ikaw sinunod mo ang kanilang sunna o ang kanilang kapamaraanan, sunna po yan ng dalala. Sunna yan ng pagkaligaw. Tingnan nyo ang kanilang pagluluksa, subhanallah. Sinusugatan nila kanilang mga katawan. Pati mga anak nila, sinusugatan din nila. Pinapalabas talaga nilang kanilang lungkot sa pagdanak ng dugo. Sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo, subhanallah. Hindi nga sila nakapatay, hindi sila makapatay, pero sinusugatan nilang kanilang mga katawan hanggang dadalhin na sila sa ospital dahil nawalan na sila ng dugo o kaya nakulangan na sila ng dugo. Kaya talaga, hindi ganun ang pagpapakita ng pagluluksa. Lalo na si Prophet Muhammad SAW, binigyan niya lang ng karapatan ang kababaihan na magluksa sa loob ng 3 araw kung hindi nila asawa. Kung asawa, wala problema hanggang 4 months and 10 days. Kasi nga, alam na alam ng Islam, alam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong batas ay naangkop sa katayuan ng isang kababaihan. Kasi nga, ang mga babae marupok talaga sa kanilang mga emosyon. Na madali sila makuha ng kanilang emosyon. Dahil doon, alam na alam yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baliktad ngayon ang ginagawa ng ating mga Shia, pati kalalakihan, subhanallah, nag-asal kababaihan, hindi ganun. Dapat lalaki ka, dapat ikaw ang nanindigan, ikaw dapat hindi magluksa, hindi ka mapasigaw-sigaw dyan, huwag susugatan mo mga katawan mo, kung magpapalo ka pa ng mga bakal, mga matatalim na sa likod mo, subhanallah. Ito ang nakakatakot na mga sunna, mga kapatid. Sunna to ng mga dalala, mga naligaw. Meron nga dito sa hadith dito na inulat ni Malik al-Ash'ari na sinabi na mahal natin Propeta Muhammad SAW, 4 sa aking pamayanan
na merong kalagayan ng kamangmangan na hindi nila ito maiiwanan. Una-una, ang pagmamalaki sa angkan. Subhanallah. At tapos, panlalait sa lahi at paghihiling ng ulan sa bituin at pagtataghoy. Ang pagtataghoy yun ang mga sumisigaw. Parang sinisisi nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa Arabic pa ito tinatawag na nihaya, niyaha, ang nihaya, niyaha, pagtaghoy ko sa Tagalog pa. Kaya, mayroong kadugtong dito, kanyang sinabi, ang babaeng mapagpanaghoy, babaeng mapagpanaghoy kapag hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala bago pa siya mamatay, tatayo siya sa araw ng pagkabangon at magkaroon siya ng pantalon mula sa tansong natutunaw at kalasag mula sa sakit na sa balat. Subhanallah, isinalaysay ni Muslim. Kaya nakakatakot, alarming masyado mga kapatid. Sobrang pagluluksa, tapos umabot ka sa pagtataghoy, a'udzubillah. Hindi natin gayahin ng mga Christian, sampula lang, sasabay sila sa hukay, itulak mo nga, takot naman, subhanallah. Huwag natin yan silang gayahin mga kapatid, dapat tayo magtiis. Si Prophet Muhammad SAW nga dumating sa kanya isang araw, namatay ang kanyang anak, nagtiis lang siya. Napapaluha naman ng propeta at nalulungkot, pero hindi siya talaga nagsalita ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po ang ginagawa ng mga Shia, panibagong pagsamba nila yan. Tignan nyo, taon-taon, araw ng Ashura, anong pinanggagawa nila? Na wala naman sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala naman sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad salam. Tapos ang ginagawa nila, magpapagawa sila ng mga picture na hindi naman si Hussein. Subhanallah, nila, gagawa ka talaga ng panibagong pagsamba mga kapatid. Kasi nga, gawa, innovation, bid'a ang iyong pinanggagawa. Hanggang magiging mag-improve, magiging, pataas ng pataas hanggang papunta na yan sa shirki Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat po tayo. Kullu dalalatin finnar. O sa hadith pa, lahat ng kaligawan, lahat ng mga bid'a ay impernong apoy. Kaya nakakatakot mga kapatid. Alam naman natin si Hussein bin Ali bin Abu Talib, ang pagpatay sa kanya ay karumal-dumal. O alam naman natin lahat yan, karumal-dumal na pagpatay. Hindi natin isampula lang kung paghuhusgahan tayo mga kapatid. Ang kanilang ginawa, hindi naman tayo tatanungin doon Sila yung tatanungin sinong pumatay doon. O si pumatay, utos ni Yazid. Malalagot sila kay Allah subhanahu wa ta'ala doon. Ang ginawa rin ni Hussein, gumawa siya ng rally, malalagot din yan siya doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo bilang sunod na mga henerasyon, ano na tayo dapat dyan? Kukuha natin sila ng leksyon, hindi magluksa hanggang sasaktan mong sarili mo. Sasaktan mo ang iyong anak. Ang iba nga nakikita natin sa picture, mukha nila pinagsasampal nila, subhanallah. Pinagsasambal kasi nga hindi nila natulungan si Hussein sa panahon na yun. Tingnan nyo sa kanilang mga pagsisigaw, Ya Hussein, Ya Hussein. Tinatawag din sila, Ya Allah, Ya Allah, wala na. Napunta na doon kay Hussein. Tapos magiging mapunta pa yun sa shirk. Yun ang parang diwa ng pagluluksa nila sa Ashura mga kapatid. Papunta talaga sa shirk. Tatawagin mo yung sa Hussein, Ya Hussein. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Yan po ang isa sa mga dapat itanim mo sa sarili mo yan. Na ang Ashura ay nag-aayuno dapat ang mga Muslim, hindi nagluluksa. Meron nga ditong isa sa mga hadith ni Prophet Muhammad salam na inulat ni Mus'ab bin Sa'ad ayon sa kanyang ama na aking sinabi,
O mensahero ng Allah, sino taong mayroong pinakamatinding pagsubok? Sinabi niya, ang mga propeta, pagkatapos ang mga matutuwid, at pagkatapos ang mga kasintulad nila. Susubukin ang isang tao ayon sa kanyang relihiyon. Kaya kung merong katatagan ang kanyang relihiyon, ay dagdagan sa kanya ang pagsubok. At kung ang kanyang parelihiyon ay merong kahinaan, ay pagaanin sa kanya. At patuloy ang pagsubok sa isang alipin hanggang lalakad siya sa ibabaw ng mundo na wala siyang kasalanan. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya ang pagsubok, mga kapatid sa Islam, nandyan lagi yan, lalo na kumakapit ka sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Darating talagang pagsubok, susubukan ka ng Allah. Kaya advice sa aking sarili, mga kapatid, at sa inyo, dapat talaga magtiis sa mga pagsubok. Hindi pwede na magluksa ka na lang forever and ever. Sinisisi mo ang mga Sunni. Bakit pinatay nila si Hussein? Subhanallah. Bakit sisihin nyo pa yan? Wala na yan eh. Kung isipin mo. Sample na lang, kung nakapatay ka sa isang pamilya, pwede ba lahat ng pamilya mo sisihin ng mga pamilya na pinapatay mo? Di ba? Kung iisipin mo, wala talaga sa logic. Hindi rational, hindi logical. Kasi nga, bakit mo sisihin? Tapos na yan eh. Kaya yan, isa sa mga, alam nyo, mga kapatid sa Islam, ang pagpipitensya tulad sa mga Kristiyano, yun ang nakikita natin sa kanilang ginagawain ngayon. Pinagpapalo nila kanilang katawan, meron pa silang mga itak. Naalala ko, gano'n eh, mga Christian, pinapalo nila katawan nila, gusto nilang magaya sa Kristo. Para mapatawad ang kanilang mga kasalanan, pinagpapalo nilang kanilang katawan. Yan, gano'n na gano'n ginagawa ng mga Shia. Tapos kung ano pa, grabe, parang naging symbolic na yan, mga kapatid. Ang dating yan, hatred na yan. Parang meron silang kinikim-kim na galit sa mga Sunni. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid, sa mga ganitong okasyon. Lalo na pupunta ka sa mga katip, pupunta ka sa ibang lugar, sa Iran. Ganun na ganun ginagawa nila sa mga ganitong okasyon. Hindi sila nag-aayuno. Sa hadith, mag-ayuno. Kaya masama talaga ang dulo ng bid'ah. Nag-i-evolve ang bid'ah, mga kapatid. Hanggang naging isang pamayanan na ang gumagawa ng ganito. Naging okasyon na. Naging kasabayan na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Hinihintay talagang Ashura, subhanallah. Na hindi naman pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi naman sinabatas ng mahal nating propeta Muhammad sallam. At alam naman natin ang okasyon dalawa lang. Idul Adha, Idul Fitr. Ginawa nila sa Ashura, subhanallah, mas matindi pa sa Eid. Nagpagluluksa na yan, nag-ipon-ipon pa mga tao. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid, sa ganitong okasyon. Hindi nga ito kasiyahan ang dating pagluluksa talaga sa loob ng masjid, sa kanilang mga plaza, sa kanilang mga pamamahay. Subhanallah. Kaya tuloy, ang pinsala napakatindi. Tingnan nyo, ang dugo sa atin napakasagrado. Napakasagrado ng dugo. Kapag sinadya mo, sinugatan mo isang tao, pwede kang sisingilin. Pwede ka dalhin sa pulis. Pwede ka dadalhin sa korte. Ganun nagkasagrado ang dugo sa atin. At ipinagbawal talaga yun ng Allah. Ang ginagawa ng mga Shia, pinagsusugat nila kanilang mga katawan. Audubillah. Kung iisipin mo, kapatid, hindi nga yan, unhealthy nga yan eh. Susugatan mo katawan mo, pagpapaluin mo. Para, parang Christian din, para taon-taon, mapatawad kasalanan mo, subhanallah. Ganun nag-i-evolve ang bid'ah, mga kapatid. Panggagaya sa mga kufar. Ang dating mo panggagaya sa kufar.
kung maganda sana yan, ginawa na sana ng mahal nating propeta Muhammad salam. Ha? Ano niya, siya pa nag-utos. Siya pa mismo ang nagsagawa kung kabilang po yan sa pagtanggal ng mga kasalanan. Wala kahit Quran, wala kahit hadith, wala kang mabasa mga kapatid. Ang pagluluksa na matindi. Kaya nakikita mo sila, napuno na sila, nabasa na sila ng dugo, subhanallah, namumula ng kanilang mga katawan, kanilang mga damit dahil sa pag-agos ng mga dugo hanggang umalat na sa kapaligiran. Ganun na ganun mga kapatid. Weird talaga ang dating sa mga matitinong pag-iisip, weird talaga yan. Bakit mo ipahamak ang iyong kalusugan? Malusog ka na tao tapos ganun lang gagawin mo? Dahil naluluksa ka, dahil namatay si Jose, subhanallah. Ang iba na naman, maghuhubaran yan, pinapalo nila katawan nila. Galit na galit sila, bakit di nila natulungan si Hussein, subhanallah. At sumisigaw talaga sila, ya Hussein, papaluin pa kanila mga sarili. Kaya wala talaga, ang pagdadalamhati talaga kapatid, ilagay talaga sa tama. Ilagay mo sa kanyang tamang kinalalagyan. Hindi pwede na, kasi nga, mabulag ka dyan at maligaw ka. Kaya wala talaga sa tamang pag-iisip ang mga ganitong mga gawain. Tingnan nyo, mga ganitong mga panahon, dapat bukas ang mga hospital. Parang Christmas ba? Kasi nga maraming nasasapugan, merong naputulan ng kamay. Ganun ang nangyari sa kanila. Ang bukas sa hospital, dapat talaga, red alert talaga. Kasi nga maraming nawalan ng dugo. Kasi kailangan dalhin doon. Sa ospital ang mga nawalan ng malay. Kaya dapat ang sobrang bawal na bawal talaga sa Islam yung mga kapatid yung sobrang pagluluksa. Meron nga dito sa hadith ito na inulat ni Zainab bintu Abu Salama nang pumasok ako kay Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha sa oras na matay ang kanyang kapatid. Kaya humingi siya ng pabango at ipinahid niya ito. Tingnan nyo, ganun si Zainab bintu Jahsin. Pinahid niya talaga. Ibig sabihin, hindi siya nagluluksa. Tapos na ang pagluluksa niya. Sabi niya, sumpa kay Allah, wala akong kailangan sa pabango bukod na aking narinig ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi sa minbar, hindi pinapahintulutan para sa babaeng naniniwala kay Allah sa kabilang buhay at sa kabilang buhay na magluluksa sa patay ng higit sa 3 araw maliban sa asawa na 4 na buwan at 10 araw isinalaysay ni Bukhari. Kaya napakalinaw po yan mga kapatid. Sa babae wala problema. Sa lalaki nga kapag magluksang lalaki, di ba, parang kahihiyan yan. Sa mga kalalaki ay magluksa ang mga lalaki. Sa kababayan wala problema yan. Ang dating sa Shia, pati lalaki nila nagluluksa, sobrang pagluluksa, kahiya-hiya talaga kapatid. Kasi nga dapat ikaw lalaki ka, dapat ikaw tatayo sa pamilya. Ikaw tatayo bilang magdidesisyon. Ikaw ang utak mo na puno na ng pagluluksa, paano ka magdidesisyon ng tama? Hanggang taon-taon pa yan, parang Christmas talagang dating niya. Kaya audubillah. Kaya sa Islam pinagbawal talaga yung pagluluksa. Kaya ang gawain na yan bid'a talaga. Hindi ka dapat lalampas sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga mayroon nga sinabi si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, "Qul ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi ahwa al-qaumin qadallu min qabl wa adallu kathira wa adallu an sawa'is sabil." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo o angkan ng kasulatan,
Huwag kayong lalampas sa inyong reliyon na walang katotohanan at huwag niyong susundin ang pagnanasa ng isang pangkat. Talagang naligaw na sila noon at kanilang iniligaw ang karamihan at naligaw rin sila sa tamang landas. Tingnan nyo, ganun na ganun ang pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ahlul kitab. Ha? Ha? Tayo, kapag nakabasa tayo ng ganun, leksyon natin yan. Kasi nga sila, nandyan na una sila eh. Huwag tayong lalampas sa reliyon. Di ka pwede lumpas. Kung anong inutos, yun lang gagawin mo. Kung anong pinagbawal, yun lang ang ilayuan mo. Kasi nga, walang katotohanan po dyan mga kapatid. Ang bid'a na yan, walang katotohanan. Ibig sabihin kung walang katotohanan, kabulaanan, hindi talaga tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Bagkus, yun po ang magiging dahilan kung bakit maitapon ka pa sa impernong apoy. Tapos ito pa, huwag susundin ang mga pagnanasa ng mga pangkat. Kasi nga iba dyan, sa totoo lang, political talaga yan. Ang panluluksa, gusto nila maghari ang mga Iranian. Kasi ang mga Iranian, sabi nila, yun po ang si Hussein nakapag-asawa ng isa sa mga prinsesa ng mga Iranian, mga Persian. Alam naman natin mga Persian, mga Iranian. Nakapag-asawa diyan si Hussein sa isa sa mga prinsesa ng Persian. Tapos ang mga mga offspring niya, ibig sabihin mga anak niya nandoon kumalat doon sa Iran. Yun ang gusto talaga nila mangyari. Gusto nila iangat ang mga taga-Persian. Kasi nga, nalahian ni Hussein. Subhanallah. Ginamit pa nila si Hussein. Pero ang kanilang plano talaga, paangatin ulit ang Iran. Ang mga Majus. Sumasamba sa mga apoy. Kaya, audibillah. Kaya, huwag tayong magpaluko dyan, mga kapatid. Tayo mayroon na tayong kaalaman dyan. Historical yan ang ginagawa nila. Huwag tayong magpaloko sa kanilang pagnanasa. Kasi nga bumagsak talaga ang Persia na hindi na talaga bumalik hanggang sa panahon natin. Gusto nilang ibalik eh. Kaya gagamitin nila lahat ng mga paraan para ibalik ang Persian Empire. Kasi nga kung anong ginawa nila, iniligaw nila ang karamihan at naligaw pa sila sa tamang landas. Kaya audible, kaya sa mga kapatid mag-ingat sa gawain ng mga Shia niyan na pinaghampas din ang kanilang mga sarili. Gumagawa sila ng mga bid'ah na hindi naman utos ng Islam. Tapos ito pa, pinamasakit sa lahat, tatawagin mo po ang mga yumaon na. Katulad ng pagtawag nila kay Hussein. Ya Hussein, ya Hussein, Hussein. Patay na po yan si Hussein. Bakit mo pa siya tatawagin? Alam naman natin na kapag ang patay, hingan mo yan, hindi ka matutulungan. Kaya ang dating yan, shirk na shirk talaga. Pagtatambal talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, pag-ingat talaga kapatid, bakit mo tatawagin yung patay? Tingnan nyo, sa lahat ng mga mga dekorasyon, lahat ng mga pananalita nila, sa kanilang mga gawain, sa kanilang paniniwala, pati sa mga aklat nila, puro nakasulat yung Ya Hussein, Ya Hussein. Audibillah. Ano na lang mangyari dyan? Tapos tawagin pa nila, Ya Sayyidul Shuhada, o leader ng mga martir, subhanallah. Ano na lang mangyari sa iyo? Susunod, ikaw doon mo na yan sa sambang. Yun na lang pag-uukulan ng pagsamba mo doon kay Hussein. Kasi mga bukang bibig po lagi, Hussein ng Hussein. Kaya pagtatambal ang papuntahan dyan. Ganong mga bid'ah, audibillah. Kaya mag-ingat talaga kapatid. Ang patay, ano mo na yan? Ipagdua mo na lang na sana patawarin siya ng Allah, na sana patatagin siya doon sa libingan, sana maging magaan sa kanya mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ganun ang gagawin mo. Hindi tatawagin mo pa siya talaga na parang buhay. Kasi patay na yun. Tapos ang sobrang iyakan din. Iiyakan nilang patay, audibillah. Mayroong nga hadith dito na dapat nating bigyan leksyon talaga to, kasi hadith na ito
buhay ni Prophet ng Salam sa time na meron siyang merong yumaon sa kanyang pamilya na inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, pumasok ang mensahero sa salam na sa amin habang kasama niya ang kanyang panday na si Abu Saif, na asawa dati ng nagpapasuso kay Ibrahim. Ito pala namatay si Ibrahim, ang kanyang anak. Saka kinuha ng propeta Muhammad salam si Ibrahim at saka hinalikan at inamoy. Pagkatapos pumasok kami, subalit tagaagaw buhay na si Ibrahim. Kaya napaluha ang propeta Muhammad ang dalawa niyang mata. At sinabi ni Abdurrahman bin Auf, ikaw ang mensahero ng Allah. O Ibnu Auf, tunay ang ito ay awa, at pagkatapos sinundan ulit ng iba pang awa. At saka sinabi, katotohanan ang matay lumuluha, ang mga puso ay nalulungkot. At subalit hindi tayo dapat magsasalita bukod lamang sa ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katiyakan na paglisan mo ya Ibrahim ay talagang nakakalungkot. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, ganun na pagluksa ng propeta Muhammad salam. Ano lang siya, nagluksa siya, pero hindi ginawa niya, sinusugatan niya balat niya, sineselebrate pa ng mga sahaba. Subhanallah, wala lang ganun, tapos na yun. Pagkamatay ni Ibrahim na ang anak niya mismo. Kaya sisihin mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tinakda, subhanallah. Mali. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala maalam sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ang gawain ng mga Shia, mga kapatid, karumal-dumal talaga na bid'a po ito. Kasamaan na pinapalaganap talaga nila, mga kapatid. Kaya dahil doon, pinapatay nga nilang mga Sunni dahil sa pagluluksa na ito, audubillah. Kaya hindi, wag natin silang dyan. Kalokohan talaga. Tapos ang tawag pa sa atin, mga nawasib, umanib raw tayo sa kalaban. Kasi sumunod tayo sa mga kalaban, audubillah. Ganun kanilang prinsipyo sa buhay. Kaya tapos minumura pa nila mga sahaba. Minumura pa tayo. Dahil sa mga na ito. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, sa mga ganitong bid'a. Kasi pati sahaba na sumama kay Prophet salam, minumura nila. Alam naman natin na bawal ang mga gulo o paglalampas sa relihiyon. Kaya mga kapatid, sa Islam, ito mga imam nila, meron silang imam, inaangkat nila mga imam nila. Kung sana wag lang umabot sa bid'a, wag lang umabot sa shirk, wag lang umabot sa mga kasalanan, bahala ka sila sa buhay nila, pero umabot talaga sa shirk, sa bid'a. Kaguluhan talagang dating dyan. Magulo ng isip mo, magulo pang paniniwala mo, magulo pang buhay mo. Kaya kapag may problema po tayo, mga kapatid, magsabi na lang tayo ng inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Katiyakan tayo ay para kay Allah at sa Kanya rin tayo manunumbalik. Kaya dapat ganun ang pagsasabihin mo. Kasi kapag ginawa mo yan, insyaAllah papalitan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala o kaya mas mainam pa dyan. Kasi nga, iyan naman ang ating hangad na sana palitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalapit ka pa kay Allah at gagaan pang iyong kalooban. Inshallah, sana meron kayong napulotang aral, mga kapatid. Hanggang dito.